Report. Alam niyo mga kaibigan, Tintin, recently nagkaroon ng art exhibit sa Mega Mall. Itong kaibigan natin si Mauro Malang Santos. 70 paintings ang kanyang in-exhibit doon dahil 70 years old na ho siya. Batang-bata, no? Pero sold out to, lahat ng 70 paintings na ito. Wow! Ngayon ho, makakapiling natin siya sa pamagitan ng ating Senyor de la Cuacha, Ronald Estella. Good morning! Morning, Julius. Tintin, ikaw ba nakabili doon, Julius? Isa lang. Isa. Ako naman, malaking karangalan dahil katabi ko ngayon ang itinuturing na isa siguro sa mga veterano na pagdating sa pagpipinta sa larangang ito. Ang tinutukoy ko, walang iba, hindi na ako magpapaligoy-ligoy, si Mr. Mauro Malang Santos, mas lalong kilala sa tawag na Malang. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning! Good morning, Mr. Malang. Kamusta kayong dalawa? Ayos lang ho. Ayos. Ba't wala kayo dito? Mamaya ho, pupunta kami dyan. Trabaho po sige. muna, mamaya pupunta kami dyan. Sige, para alam ko kung anong oras alis na ako. Unang-una siguro, doon sa mga hindi mo nakakakilala sa inyo, paano ho ba kayo nagsimula sa larangang ito? Sa anong taon? At gaano katagal na ho kayo ngayon? Pag yung taon tagal na yun 70 years na yan. Bata pa ako, minulat na ako ng ama ko dyan. Unwillingly. So imagine after classes, dadalhin ka sa art classes na sa tabi namin. Pero at least magandang support, unlike others na pag sinabing arte, gugutumin ka dyan anak. Kanya nung araw panay na komersyo, kung hindi maging doktor, abogado, ang art out of the question yan at gugutumin daw. Aha. Pero hindi ho nangyari yun. Mukhang hindi ho nagutom, ano? God willing at nakatulong naman. Ayun. Gaano katagal na ho kayo bale? Ako 70 na. 70 years kang katatapos lang nung nung retro, and at the same time yung 70 paintings at 70 diyan sa SM Art Center. Sa anong edad ho kayo nag-umpisa? Siguro diyan nagtrabaho ako sa Chronicle. That was way back. At sinasabi ko nga diyan ako graduate sa Chronicle College Kasi wala naman akong schooling. Diyan lang ako natuto, meeting people, meeting the right people siguro. At unti-unti lang. It took me 20 years to reach itong kalagayan ko. Pero I'm not saying na huwag mag-aaral ng mga bata ng fine arts. Mas maganda rin yung may pag-aaral. Ganun ho ba yun? Yung pag-aaral mas madali dahil sa what took me 20 years sa eskwela, 4 na taon, makuha mo na lahat So, ito yung ilan sa mga samples na mga gawa nito si pakita nga natin para nakita tulad nyo. nito kung gaano kaganda. Ang gaganda, no? Ayan. Merong ibang style itong si Malang sa pagpipinta. Ano po yun? Ako sabi nila, ang style ko, it's between yung modern na abstract at saka yung representational. Kanya ako sumisingit lang ako sa gitna Awan ko kung anong tawag dyan. Pero dati ho kayong cartoonist ng Manila Chronicle. So hindi ho kaya nadala ho yung influence ng cartoon characters dito sa inyong mga paintings? Yan 20 years ako nagka-cartoon. At the same time, nag-umpisa rin ako gumawa ng small works. Yung small works, dahil sa pag-duty ako sa gabi, hindi mo pwede madala yung mga mural size na painting. Magagalit si Mr. Lopez Kaya yung maliliit lang dinadala ko, tatrabaho ako sa gabi. Nanonood ho ngayon si Mr. Lopez. Pinanonood ho kayo. Hindi lang yun, Mr. Malang. Ang dami ho nating viewers na siguradong nakabili na ho ng painting nyo at nakadisplay na sa sala nila. Mabuti sila, nakakabili ako. Di ko ma-afford ng Malang Julius Tintin, ito ba isang halimbawa ng mural size painting? Mural. Ito, I don't call it a mural, I call it a big painting Dahil sa ang mural, meron pa raw istorya yon. Ako naman kung gumawa ko, ano lang maisip ko. Yan, naitanong ko sa inyo yan kasi itong hawak ko, Julius, ito, nakita nyo? Yeah. Maliit lang, ano? Pero, alam nyo ba, ang sabi sa akin ni Malang, mentras maliit, mas mataas ang presyo. Uy! Bakit? Ano nangyari yun? Explain niya sa atin kung bakit. Ang charge ko kasi per square inch Basta meron akong yung basta in 30 by 30 yun ang cut-off point. Pag bumaba doon, mas mahal. Pag lumalaki, mas lumiliit. Baliktad Pag lumalaki, lumiliit ang presyo. Ronald! Naman, dahil sa kung kaya mo lang,
maliit na maliit, mahirapan siya magpinta ron. Oo nga naman. Ronald, Yes. sabi mo kay Mr. Malang sampulan tayo nitong kanyang drawings itong si Cosme the Cup. Ito yung yun ang isa sikat sa na mga cartoon characters character niya, doon oo. At Baka nandito pwede sa likod- ma-drawing natin. Sa likod namin, ready na. Kung ready na po kayo. Ayan, para... Sa mga batang nanonood. Ayan. Maalala yan subukan ng natin, maraming ha? viewers. Ayan magdo-drawing ang sikat na si Mr. Malang. Ayan. Balik tanaw. Sa Okay. Cosme the Cup. Si Cosme the Cup. Ito yung Cosme the Cup, Character kasi Ronald doon sa Manila Chronicle. Naabutan mo ba yan, Ronald? Nako, hindi na. Pero kapamilya pala natin itong si Malang. Oo. Ayan. Ayan, Si si Cosme. Cosme the Cup. So, nag-iba na talaga ang style ni Mr. Malang, no? Ah. Through the years. Tapos, yung influencer. alam nyo, merong gawa itong si Malang na minsan naabot ng higit sa 1 taon. Isang taon, ha? Oh, ang dahilan kasi, patong-patong yung kulay na kanyang ginagawa, yun ay kanyang style. At in-explain niya sa akin kanina na depende rin kung nasa mood siya. Alam mo, napansin ko, kinakailangan nasa Ronald, mood ka. yung mga paintings niya, makukulay talaga. Oo, Matitingkad ang kulay. Yun ang napansin ko. Talaga hong style niya na yun na maraming kulay yung ginagamit niya. Depende kung anong kulay na available ko. Usually maraming kulay, kanya ginagamit ko lang. Nakakapanghinayang pag hindi mo ginamit But not necessarily na meron akong sariling kulay. Lahat ng kulay ginagamit ko. Yung ini-explain nyo rin ho sa akin, kinikwento nyo kanina na hindi kagaya ng ibang artist na nagmi-mix lang sila ng pintura para ma-achieve yung kulay na gusto nila. Kayo po, iba pong pamamaraan na ginagawa nyo. Ako, layer by layer. Kanya pag to produce a green, naglalagay muna ako ng asul. At tapos patutuyuin ko yan. And on top, lalagay ko yung yellow to produce my kind of green. Napansin ko, Mr. Malang, na karamihan sa mga subjects ninyo kababaihan. Bakit puro babae yung mga pinipainting nyo? Ay siguro, para sa malapit kasi ako sa nanay ko Baka siguro meron ng dahilan yun. Hindi ko rin malaman, no? Pero nagpe-painting rin kayo ng lalaki, paminsan-minsan. Lalako Lalako Si Mr. Malang talaga. Alam nyo, meron Hanggang ngayon kasi cartoonist pa ako Aha. meron din sumunod sa yapak nito si Malang sa sino? mga anak niya. Sino po sila? Lahat yata. Ayan, apat yan, isang babae. Ang panganay ko, si Steve, at saka yung youngest ko, si Soler, ang nagmana sa akin. Steve Santos. Si Steve Santos yung eldest. Yung si Soler, ang youngest, na siyang merong gallery who acts as my manager, as my driver, as my spiritual health. All Lahat in one na. na yan. Dahil sa wala kasing bayad Wala bayad. Sir Santos, Malang, sir. Meron po akong model dito na pwede ba ito? Sabi niyo gusto niyo lalako Ayan. Pwede ba yan? Mahirapan si bodyguard Mr. po Malang yan. yan. Pwede ba yan? Pwede yan. Ay, ito pala pangit, pwede. Ay, hindi naman. Pagagandahin niya yan. Okay yan. Okay yan. Tapos na ba itong si Cosme the Cup natin? Sige, pakita na. Ayan, matatapos na Ayan. Ayun, ganda, no? Gaano katagal? Dati ko si Cos, ito yung dating si Cos, yung dating ginagawa ko in cartoon. Ito naman ang ginagawa ko ngayon na in my painting. Yung babae. Actually, then and now. Ika nga. Aha. Then and now. Dito nagumpisa. Ito na ngayon. At yung mga ibang papakita natin mamaya, Sige, pakita yun na natin yung mga mamaya. gawa ngayon ni Malang. Ayan. Okay. Okay, so magbabalik tayo mula dito sa kanyang art studio dito sa Quezon City. Kasama pa rin natin